Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang isang mahalagang paksa. Bakit lumalala ang sakit sa bato kahit na kumakain na tayo ng healthy? Nagtataka ba kayo kung bakit kahit anemic, nagdadialysis at umiiwas sa maaalat na pagkain, patuloy pa rin ang paglala ng kidney disease? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pag-iwas sa maaalat, mamantika, pulang karne at pag-inom ng maraming tubig ay sapat na para maging malusog ang bato. Tama ang kaisipang ito sa espiritual na aspeto, ngunit hindi ito sapat mula sa siyentipikong pananaw. Dahil sa kakulangan na ito, maraming bato ang tahimik na nagtatrabaho, napapagod, nang walang malinaw na sintomas ng sakit o kirot. Ngunit ang mga laboratory test ay unti-unting tumataas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang totoong kwento mula sa aking klinika dito sa Maynila. Isang pasyente, si Ginang Reyes mula sa Batangas, ay matipid at matiyagang sumusunod sa kanyang dieta. Halos walang lasa na ang kanyang pagkain. Nag-aalala siya nang tumawag sa akin dahil ang kanyang creatinine level ay patuloy na tumataas ng 2 hanggang 3 unit bawat buwan, tulad ng isang orasan na nagbibigay ng babala na ayaw niya. Kumain siya ng simple, walang asin, walang pulang karne, uminom ng maraming tubig, at uminom ng gamot sa tamang oras. Gayunpaman, ang bilang ay hindi huminto sa pagtaas. Sa aking direktang pagsusuri at masusing pagtatanong tungkol sa bawat pagkain at bawat meal, natuklasan ko ang pangunahing problema. Lubhang kulang siya sa mga nutrients na kailangan ng bato upang ayusin ang sarili nito, lalo na sa maagang yugto kung kailan nagsisimulang tumagas ang protina sa ihi. Ang ating mga bato ay parang isang matibay na makina, ngunit ang tibay ay hindi nangangahulugang hindi na kailangan ng pangangalaga. Ang pahinga ay nakakatulong sa bato na mabawasan ang presyon, ngunit ang tamang nutrisyon lamang ang makakatulong sa bato na makarecover. Ang isang blood filter na gustong gumaling, gustong mabawasan ang pamamaga, at gustong maging stable ang creatinine ay hindi lamang nangangailangan ng pag-iwas, kundi pati na rin ng tamang supply ng fuel. Kapag ang pagtuon ay nasa pag-iwas sa maaalat at pagdiet lamang, at nakakalimutan ang pagpapalusog sa bato, ang bato ay mapupunta sa isang estado ng matagal na pagkapagod. Tulad ng isang water pump na pinatay ngunit hindi pinalitan ng langis, hindi binigyan ng enerhiya, ito ay patuloy na masisira sa paglipas ng panahon. Iyan ang dahilan kung bakit tumataas ang creatinine kahit na nagsisikap ka ng husto. Ang bato ay hindi lamang kailangan ng pahinga, kailangan itong alagaan upang makapag-regenerate bawat gabi. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na napakasimpleng pagkain, madaling lutuin, mura, at angkop para sa bawat pamilyang Pilipino, ngunit mayaman sa nutrients na sumusuporta sa bato upang mabawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at mapanatili ang stable na creatinine sa matagal na panahon. Mangyaring panoorin ang video hanggang sa huli, makinig ng dahan-dahan at maingat. Dahil ang pagkain numero 4 ang magiging pinaka-nakakagulat sa inyo, isang pamilyar na pagkain, ngunit may kakayahang tumulong na muling buhayin ang function ng pagsala ng dugo ng bato sa natural na paraan nang hindi umaasa sa mga gamot o sabi-sabi. Kung pinapanood nyo ang video na ito mula sa matandang Maynila, sa mainit na rehiyon ng Central Luzon, sa mga ilog ng Visayas, o mula sa isang malalayong lugar sa labas ng Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng pagbati at kung saan kayo nakatira. Ito ang paraan upang tayo ay magkonekta, matuto, at mapangalagaan ang mahalagang kalusugan ng bato simula sa bawat mapayapang almusal. Bahagi 1. Bakit sumasakit ang bato at tumataas ang creatinine kahit na maingat sa pagkain? Mga minamahal na manonood, upang maunawaan ang tungkol sa bato, pag-usapan natin ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw na mga imahe na naranasan na ng lahat. Ang creatinine ay parang usok ng sasakyan ng katawan. Sa tuwing tayo ay kumakain, naglalakad, umaakyat ng hagdanan, nag-eehersisyo o simpleng tumatayo at umuupo, ang ating mga kalamnan ay gumagana at gumagawa ng creatinine. Sa murang edad,
Ang bato ay malusog, tulad ng isang filter na hindi napapagod, handang sipsipin ang usok at ilabas ito sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag humina ang bato sa paglipas ng mga taon, lalo na paglampas ng 60 taong gulang o sa gitnang edad na may mga underlying condition, ang bato ay nagsisimulang bumagal at humina ang pagsala na nagiging sanhi upang hindi mailabas ng buo ang creatinine. Nananatili ito sa dugo at unti-unting naiipon tulad ng pinong alikabok na nakakapit sa filter ng aircon na matagal nang hindi nililinis. Ang normal na antas ng creatinine ay mas mababa sa 120 mg DL kapag ang antas ay umabot sa 4 mg DL o mas mataas. Ito ang unang paalala na ang bato ay overworked. Kung umabot sa 1.80 mg DL ang panganib ng progresibong kidney failure ay napakalapit na, tulad ng isang sasakyan na umaakyat sa mahabang burol at ang temperatura gauge ay patuloy na tumataas, ngunit ang warning light ay hindi pa umiilaw. At kapag lumampas sa 2 mg DL, maraming kaso ang kinakailangang isaalang-alang ang mga sumusuportang pamamaraan ng pagsala o kahit regular na dialysis kung hindi maagang maaksyonan. Ang nakakainis na bagay ay ang pagtaas ng creatinine ay kadalasang hindi nagdudulot ng matinding sakit, lagnat o malinaw na pagkapagod, kaya madaling balewalain. Ang pananakit sa likod na iniisip ng marami na dulot ng pagbabago ng panahon o matagal na pag-upo, minsan ay ang mismong tanda ng pagtaas ng interstitial tissue pressure sa paligid ng bato kapag ang bato ay nagtatago ng tubig at hindi matatag ang electrolytes. Sa mga matatanda, ang bato ay hindi lamang bumagal sa pagsala kundi sensitibo rin sa asin, asukal, protina at inorganic additives kaysa sa mga bata. Ang bawat maliit na paglihis sa pagkain o pang-araw-araw na ritmo ay maaaring magdulot ng banayad na talamak na pamamaga ng glomeruli, microedema ng renal tubules, at tahimik na pagbaba ng GFR. Sinusubaybayan ko noon ang isang 68 taong gulang na Ginoo na isang tindero sa Divisoria. Araw-araw, tuloy-tuloy siyang nagtitinda ng 6 hanggang 7 oras at maingat sa pagkain ayon sa payo. Limitado ang kanin, dinadagdagan ang prutas, at umiinom ng deboteng fruit juice para mabilis. Masarap pa rin siyang kumain, nakakatulog, medyo masakit lang ang likod sa gabi at madalas umihi. Ngunit nang magpa-test, ang kanyang creatinine ay umabot na sa 90 mg DL at ang eGFR ay 48 ml min 1.73 m², habang ang normal na antas para sa isang malusog na tao ay higit sa 90 ml min. Nagulat siya dahil ang bato ay hindi humingi ng tulong ng malakas kundi nagbigay lamang ng malabong senyales. Ang creatinine ang signal ng bato na humihingi ng tulong, hindi ito maingay ngunit totoo, hindi masakit ngunit malalim. Sa makatuwid, ang pagiging maingat sa pagkain ay kinakailangan, ngunit ang tamang paraan ang susi. May mga pagkain, kaugalian sa pamumuhay, at paraan ng paghahanda ng pagkain na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, mabawasan ang pasanin sa pagsala, at sumusuporta sa balansing potassium, phosphorus, at sodium ng natural na siyang nakakatulong na unti-unting bumaba ang creatinine. Ang mahalaga ay hindi ito mamahalin, hindi ito bihira, at matatagpuan lahat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mahalaga ay maunawaan ang prinsipyo at gawin ito sa tamang ritmo. At sa paglalakbay na iyon, lagi kong ipinapaalala sa inyo, ang bato ay parang isang pinong filter ng buhay. Hindi kailangan ng perpekto tayo, kailangan lang ng pagiging consistent, sa tamang oras, sa tamang dami, sa tamang pamamaraan, upang kahit mahina na ang bato, makakasama pa rin ito sa loob ng maraming taon. Ngayon ay dadako tayo sa unang pagkain. Isang mura at madaling lutuin na pagkain, ngunit may halaga tulad ng elixir para sa pagod na nephron. Lalo na itong kapaki-pakinabang para sa mga nakakaranas ng pananakit ng likod sa gabi, madalas na pag-ihi sa gabi,
at bahagyang pagtaas ng creatinine. Bahagi ito, 4 na pagkain na nakakatulong sa pag-recover ng bato, bumababa ang creatinine. Mga minamahal na manonood, pagdating sa pagbawi ng bato, hindi lamang nutrisyon ang pinag-uusapan natin, kundi pati na rin ang paraan ng pagpapalusog sa bawat pinakamaliit na functional unit ng bato, ang nephron. Sa gitnang edad at matatanda, ang nephron ay parang mga matatandang sundalo pagkatapos ng maraming taon ng pagbabantay. Hindi kailangan ng matinding pagpapasigla, kundi ng matatag at mainit na pangangalaga. Sa tamang biological rhythm, ang pagkain na ibabahagi ko sa ibaba ay isang tipikal na halimbawa. Pagkain 1, pumpkin at lotus seed soup. Bumababa ang pamamaga at nagpapalusog sa bato sa gabi. Maraming tao na mahigit 60 taong gulang ang madalas makaranas ng hirap sa pagtulog, pagbalik-balik, madalas na pag-ihi sa gabi 1 hanggang 3 beses, bahagyang pananakit ng likod o tagiliran. Pagkagising sa umaga, pakiramdam nila ay pagod na pagod at ang kanilang espiritu ay hindi talaga sariwa. Ito ay isang karaniwang siklo kapag nagsimulang humina ang bato. Kung kumain ng medyo maalat o huli sa gabi, ang katawan ay nagtatago ng tubig. Ang pantog ay nagiging mas sensitibo at ang pagtulog ay napuputol. Ang mga stress hormone tulad ng cortisol ay tumataas sa gabi, bahagyang kumikipot ang mga daluyan ng dugo at nababawasan ang daloy ng dugo sa bato. Kinabukasan, mas pagod ang tao at lalong humihina ang bato, isang tahimik ngunit matagal na siklo. Ang pumpkin at lotus seed soup ay angkop dahil parehong sinusuportahan ng tradisyonal na gamot at modernong agham ang banayad na anti-inflammatory, sedative, diuretic at blood pressure balancing properties ng dalawang sangkap na ito. Sa konsepto ng Asian health preservation, ang kalabasa ay itinuturing na pagkain na nagpapalusog sa pali at tiyan, gumagawa ng body fluids, sumusuporta sa ki at dugo, at nagpapainit sa gitnang jiao. Lalo na itong angkop para sa mga taong walang gana kumain, mabagal ang panunaw at pagod dahil sa paghina ng bato at circulatory system. Ang lotus seed naman ay may natural na sedative properties na tumutulong sa mas malalim at mas tahimik na pagtulog nang hindi nagdudulot ng nervous system depression tulad ng sleeping pills. Kapag ang nervous system ay nakaka-relax, ang mga daluyan ng dugo ay hindi napipilitang kumipot at ang bato ay makakatanggap ng tuloy-tuloy at banayad na daloy ng dugo tulad ng pagdidilig ng hardin gamit ang isang maliit ngunit tuloy-tuloy na agos ng tubig sa halip na isang malakas na pagbuhos. Ipinapakita ng modernong agham na ang kalabasa at buto ng lotus ay naglalaman ng bitamina A, potassium, magnesium at antioxidants na may papel sa pag-stabilize ng presyon ng dugo, pagbabawas ng banayad na edema at pagbabawas ng oxidative stress sa glomeruli kung saan kadalasang naiipon ang creatinine kapag bumaba ang filtration function. Gayunpaman, sa mga pasyenteng may sakit sa bato, dapat tandaan na ang potassium sa kalabasa ay maaaring mataas kung gagamitin sa malaking dami. Sa makatuwid, ang pangunahing punto ay hindi ang sangkap, kundi ang paraan ng paghahanda at ang recipe ng sabaw upang mabawasan ang presyon sa bato. Pinakamahusay na recipe para sa mahina na bato sa Pilipinas. Balatan, hugasan, at hiwain ang kalabasa sa maliliit na piraso para mabilis lumambot at madaling matunaw. Ang pinatuyong buto ng lotus na tinanggalan na ng puso ng lotus ay ibabad sa maligamgam na tubig ng 1 hanggang 2 oras para lumambot. Para sa sabaw, huwag gumamit ng bone broth, manok o baboy o canned soup base dahil ang purine at inorganic phosphorus ay mataas at magpapahirap sa bato. Sa halip, gumamit ng sinala na tubig, pinakuluang bawang at ilang hiwa ng luya upang makagawa ng natural na mainit na aroma na nakakatulong sa maayos na paggana ng digestive at circulatory system. Pakuluan sa mahinang apoy ng 30 hanggang 40 minuto hanggang lumambot ang mga sangkap. Timplahan ng bahagyang asin gamit ang sea salt o kaunting patis ng gulay.
Huwag gumamit ng industrial seasoning powder, MSG, o additives na naglalaman ng MSG. Sa huli, maaaring magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsarang sesame oil o olive oil upang maging makinis ang sabaw, madaling lunukin, at hindi magdulot ng kabag. Sa mga matatanda, ang pagbawi ng bato ay hindi nangyayari ng malakas tulad ng sa talamak na pamamaga, kundi isang bahagyang pagpapabuti sa micro-level, mas malalim na pagtulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas kaunting pananakit ng likod, mas kaunting pamamaga ng mukha sa umaga, mas stable na blood sugar pagkatapos kumain, at mas kaunting pagbabago-bago sa presyo ng dugo. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, ang creatinine test ay karaniwang nagsisimulang bumaba ng bahagya pagkatapos ng 2 hanggang 6 na linggo kung regular at tama ang pagkain. Sinubaybayan ko noon ang kaso ni Ginang Cruz, 16 taong gulang, isang manikurista sa Cebu. Sabi niya, gabi-gabi, tuwing 2 ng umaga, kailangan niyang bumangon para umihi at hindi na makatulog ulit. Kinabukasan, pagod siya na parang karga-karga ang isang sako ng bigas. Akala niya ay maingat siya sa pagkain, ngunit ang kanyang hapunan ay may kasamang atsara at bone broth. Nang magpatest, ang kanyang creatinine ay tumaas mula 130 hanggang 160 mg DL sa loob ng 3 buwan. Ang kanyang EGFR ay 82 ml, na lang. Pinayuhan ko siya, napalitan ang kanyang hapunan ng malabnaw na pumpkin at lotus seed soup 3 beses sa isang linggo. Kumain ng maaga bago 7 p.m. Timplahan ng napakalabnaw, walang karne, walang buto. Pagkalipas ng 2 linggo, nagulat siya na mas malalim ang kanyang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa 1 beses, at malinaw na nabawasan ang pananakit ng likod. Sa susunod na check-up, ang kanyang creatinine ay bumaba sa 145 mg DL kahit walang bagong gamot. Ang kwentong iyon ay nagpapakita na ang tamang pagkain ay hindi kailangan ng marami, ngunit ang tamang paraan ay nagbibigay sa bato ng oras para huminga, ayusin ang sarili, at gumaling. Nakikita niyo, isang simpleng mangkok ng sabaw, ngunit niluto na may pag-unawa sa physiological needs ng matatanda, at ang electrolyte burden ng mahinang bato ay maaaring maging gabi-gabing pahinga para sa bato. Kapag inaalagaan natin ang bato, inaalagaan din natin ang ating sariling ritmo ng buhay. Kumain ng mas maaga, mas kaunting asin, mas mainit, ngunit mas mapayapa. Pagkain 2, labanos at shiitake mushroom soup. Naglilinis at nagpapalusog ng dugo para sa bato. Mga minamahal na manonood, ang pangalawang pagkain sa paglalakbay na ito ng pangangalaga sa bato para sa mga nasa gitna at matatandang edad ay ang kombinasyon ng labanos at shiitake mushroom. 2 simpleng sangkap ngunit puno ng kaalaman sa medisina at karanasan sa pagpapanatili ng kalusugan. Noon pa man, sinasabi na ng ating mga ninuno na kumain ng labanos sa buwan na iyon, malusog ka sa buwan na iyon. Noong bata pa tayo, akala natin ito ay biro lang. Ngunit habang tumatanda, mas naiintindihan natin na ito ay isang simpleng katotohanan ng kalusugan. Ang tumatandang katawan ay kailangan ng pagiging maluwag, magaan, walang gaanong metabolic burden, at sa tamang natural na ritmo. Sa tradisyonal na konsepto ng medisina, ang labanos ay may natural na diuretic properties, nagpapababa ng plema, nagpapacirculate ng qi, at nagpapacirculate ng dugo. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa katawan na mabawasan ang stasis, mabawasan ang interstitial edema, at sumusuporta sa malambot na sirkulasyon ng fluid at dugo. Sa mga matatanda, ang edema ay hindi lamang nagpapabigat sa mga kamay at paa, kundi nagdudulot din ng pagkagambala sa pagtulog at pagkawala ng mental clarity. Ang labanos, kapag niluto ng tama, ay parang isang tahimik na agos ng tubig na nakakatulong na mabawasan ang filtration pressure sa nephron at sumusuporta sa paglabas ng endogenous toxins sa pamamagitan ng bituka at bato nang hindi nagdudulot ng shock. Ang shiitake mushroom o kilala bilang shiitake sa internasyonal na literatura ay naglalaman ng beta-glucans,
isang biological molecule na may kakayahang i-regulate ang immune system, mabawasan ang pamamaga sa renal tissue, at sumusuporta sa pag-ayos ng mga nasirang renal tubule cells. Ito ay lalo na kapaki-pakinabang kapag tumataas ang creatinine dahil sa talamak na microinflammation. Hindi tulad ng animal protein, ang shiitake mushroom ay hindi naglalaman ng masamang kolesterol, hindi nagpapataas ng purine, at hindi nagpapahirap sa bato. Nagbibigay din ito ng plant-based iron at trace minerals na nakakatulong sa sustainable blood production at nagpapabuti sa banayad na anemia na karaniwan sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato. Ang pino sa bagay ay parehong ang mga sangkap na ito ay natural na bahagyang alkaline, hindi nagiging acidic ang dugo at nakakatulong na mapanatili ang stable na bicarbonate buffer environment. Sa gayon, ang bato ay hindi napapagod dahil sa sobrang pagbabalanse ng acid. Sa edad na mahigit 60, ito ay mas mahalaga kaysa sa kung anong kinakain. Ito ay tungkol sa pagkain upang ang bato ay makapagpahinga. Ang tamang paraan ng pagluluto upang ang bato ay hindi mapagod. Paano lutuin ng tama? Balatan at hugasan ng mabuti ang labanos. Hiwain sa makapal na hiwa, kasing kapal ng daliri, upang lumambot ng hindi nadudurog ng mabilis. Ang pinatuyong shiitake mushroom ay ibabad sa maligamgam na tubig ng halos 0.5 oras para lumambot. Putulin ang matigas na tangkay at hayaang buo o hatiin sa dalawa, depende sa gusto. Para sa sabaw, gumamit lamang ng sinala na tubig na pinakuluang luya at bawang. Iwasan ang bone broth dahil ang mataas na sodium at phosphorus ay magbibigay ng filtration pressure sa bato sa gabi. Pakuluan sa mahinang apoy ng 25 hanggang 25 minuto upang dahan-dahang lumabas ang nutrients. Timplahan ng napakaliit na patis ng gulay o sea salt. Huwag gumamit ng industrial MSG o seasoning powder na naglalaman ng additives. Para sa mga may variable blood pressure o mataas na presyon ng dugo sa gabi, maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng celery kapag malapit ng maluto ang sabaw. Ang celery ay nakakatulong na madagdagan ang natural na aroma, nagbibigay ng ilusyon ng maalat na lasa nang hindi nangangailangan ng maraming asin at sumusuporta sa banayad na pagluwag ng daluyan ng dugo sa bato na nakakatulong sa mas pantay na daloy ng dugo habang natutulog. Ang isang maayos na nilutong sabaw ay isang sabaw na pagkatapos mong kainin, pakiramdam mo ay magaan ang iyong tiyan, hindi ka uhaw na uhaw, mas banayad ang pag-ihi at kalmado ang iyong kalooban. Inalagaan ko noon ang isang pasyente, si Katonyo, 63 taong gulang, taga Quezon, na kasalukuyang naninirahan sa isang probinsya sa Central Luzon. Pagkatapos bumalik sa bansa, masusi siyang nagsusulat ng kanyang kinakain, kumain ng walang asin, walang pinong asukal, uminom ng tubig sa tamang oras, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang ugali na pinakanatandaan ko ay ang pagluluto niya ng labanos at shiitake mushroom soup 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sabi niya, sa tuwing kumakain siya ng sabaw na ito, pakiramdam niya ay mainit at magaan ang kanyang tiyan, mas malalim ang kanyang tulog, madali at malamig ang kanyang pag-ihi sa umaga, at hindi siya nanghihina pagkatapos kumain ng karne o isda sa loob ng 6 na buwan ng pagsubaybay. Kahit na may talamak siyang alta presyon, ang kanyang creatinine levels ay laging stable sa halos 1 mg DL, hindi tumataas. Pinuna rin ng dietitikan na nakikipagtulungan sa akin na ang sabaw na ito ay mayaman sa immune-regulating, anti-inflammatory substances, hindi nagpapataas ng protein filtration load at electrolytes na nakakatulong upang hindi masira ang bato sa isang metabolic overload cycle. Ipinapakita nito na ang pangangalaga sa bato ay hindi kailangan ng pagiging komplikado, kailangan lang ng tamang pamamaraan at pagtitiyaga tulad ng pag-aalaga ng isang matandang hardin, hindi masiglang naghuhukay, kundi regular na nagdidilig at nagpapainit para sa madaling pag-ugat. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama pa rin kayo
sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Pagka-interest, pinasingaw na carp na may luya. Isang recipe na nagpapalusog sa kidney yin. Mga minamahal na manonood, pagkatapos ng dalawang magaan na pagkain na gusto ng bato, dumako tayo sa ikatlong pagkain. Isang pagkain na hindi lamang pagkain kundi isa ring lunas na nagpapalusog sa kidney yin sa kaalaman ng Asian traditional medicine na nakakagulat na nagkakasundo sa kasalukuyang modernong agham tungkol sa malinis na protina at talamak na anti-inflammation sa bato. Sa gitnang edad at paglampas ng 60, ang bato ay hindi lamang bumababa ang kakayahan sa pagsala, kundi unti-unting nawawala rin ang pinong balanse ng fluid sa katawan, presyon ng dugo, oxygen, at protein metabolism. Sa aking clinical practice, maraming tao, kahit na maingat sa pagkain, ay nakakaranas pa rin ng pananakit sa likod, madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang pag-ihi, at tahimik na tumataas ang creatinine. Ang dahilan ay ang bato sa puntong ito ay parang isang lumang makina. Kung ang fuel ay hindi puro, ang daloy ay hindi banayad, ang filtration process, kahit mabagal, ay sobra pa ring nagtatrabaho, nagdudulot ng pamamaga at kakulangan ng dugo sa bato. Ang pinasingaw na carp na may luya ay isang pagkain na nagtataglay ng lahat ng tatlong salik na kailangan ng bato sa katandaan. Madaling matunaw, banayad na anti-inflammatory, at hindi nagdudulot ng matinding pagbabago-bago sa electrolytes at presyon ng dugo. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang carp ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa, at pumapasok sa spleen at kidney meridians. Ito ay sumusuporta sa natural na diuresis, nagpapalusog sa ki at dugo, nagpapababa ng soft tissue edema, nagpapainit sa mga nanghihinang tuhod, at nagpapababa ng madalas na pag-ihi sa gabi dahil sa kidney yin deficiency. Ang sariwang luya naman ay nakakatulong sa pagpapalabas ng lamig, natural na anti-inflammatory, nagpapagana ng microcirculation sa bato, at nagbibigay sa pagkain ng mainit na katangian ng hindi masyadong mainit na angkop para sa mga matatanda na may malamig na likod, nanghihinang tuhod, at madalas na pag-ihi sa gabi. Sa modernong agham, ang carp ay isang freshwater fish na naglalaman ng natural na omega-3, bioavailable iron, trace zinc, at low-fat, low-cholesterol protein na nakakatulong na mabawasan ang inflammatory response sa glomeruli at renal tubules habang nagbibigay ng sustainable blood production material na nakakatulong sa bato na magkaroon ng sapat na oxygen upang ayusin ang mga filtering tissues nito. Sa mga matatandang pasyente, ang renal anemia ay isang vicious cycle na nagpapababa ng GFR at nagpapataas ng creatinine. Ang animal protein na mayaman sa taba, asin, at phosphorus ay maaaring magpahirap sa bato. Ngunit ang protina mula sa pinasingaw na carp ay mas magaan ang filtration load tulad ng pagbibigay sa bato ng isang banayad na mapagkukunan ng lakas sa halip na maingay. Mga prinsipyo ng pagluluto upang mapreserba ang lahat ng nutrients. Una, pumili ng sariwang carp dahil ang protina at omega, tatlong sa freshwater fish, ay mabilis na bumababa kapag matagal na na-frozen. Pangalawa, sa paghahanda, kailangan linisin ng mabuti ang itim na balat at gallbladder sa loob ng isda. Kung may matira, magdudulot ito ng mapait na lasa, mahirap matunaw, at magpapahirap sa bato at atay na magproseso ng karagdagang endogenous toxins. Pangatlo, timplahan ang isda ng manipis na hiwa ng sariwang luya, dinurog na sibuyas, at kaunting pink salt o napakababang patis. Iwasan ang industrial seasoning powder na masyadong maalat, singawin ng 15 hanggang 15 minuto upang maluto ang protina. Ang omega-3 ay hindi masisira. Huwag gumamit ng mantika para iprito o lutuin ng maalat dahil ang saturated fat at mataas na sodium ay makakagambala sa balanse ng filtration pressure ng bato. Pagkatapos singawin, maaaring budburan ng ilang hiwa ng spring onions upang madagdagan ang aroma na nakakatulong sa mga matatanda na masarap kumain nang hindi nangangailangan ng karagdagang asin.
Sinubaybayan ko noon ang isang pasyente, si Cadindo, 59 taong gulang, naninirahan sa Cavite, na sumailalim na sa operasyon ng bato at kasalukuyang may mahina ang pag-ihi, pananakit, sa kaliwang tagiliran, madalas na pag-ihi ng 4 na beses bawat gabi, at creatinine na nagbabago-bago sa 1.50 mg/dl. Sabi niya ay maingat siya sa pagkain, walang matamis, walang mataba, ngunit pagod pa rin ang bato. Pinayuhan ko siyang baguhin ang 2 bagay. Kumain ng pinasingaw na carp na may luya 2 beses sa isang linggo, kumain ng hapunan ng maaga, matulog bago mag 10 p.m., uminom ng tubig sa tamang oras sa araw, at iwasan ang nakatagong asin sa mga sarsa. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya at sinabi na nakakatulog na siya ng tuloy-tuloy hanggang 4 a.m., nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa 1 hanggang 2 beses na lang, hindi na malamig ang likod, at mas matatag ang kanyang paglalakad sa umaga. Ang creatinine ay bumaba sa 1.35 mg/dl. Hindi ito himala, kundi resulta ng pahinga ng bato sa tamang oras, pagkuha ng malinis na protina sa tamang paraan, at natural na suporta sa microcirculation. Ang mga kasamahan ko sa nutrisyon sa Maynila ay madalas ding binibigyang diin na sa mga matatandang Pilipino, ang freshwater fish tulad ng carp ay mas angkop kaysa sa inasinang isda sa dagat o maalat na sarsa. Ito ay dahil mas mababa ang nakatagong sodium, mas mababa ang inorganic phosphate, mas mababa ang saturated fat, at mas pamilyar sa panlasa at madaling ihanda sa isang bahagyang maalat ngunit masarap na paraan. Pagkain, corn, silk at plantain leaf soup, isang banayad na panlinis na duo. Mga minamahal na manonood, nakarating na tayo sa 3 mahalagang nutritional milestones para sa bato, at ngayon ay gusto kong ibahagi ang pang-4 na pagkain, isang recipe na sa mundo ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda sa Pilipinas, maraming tradisyonal na manggagamot at maging ang mga clinical doctor na tulad ko ay itinuturing na ligtas, matatag, at physiological diuretic na pamamaraan na hindi nakakagambala sa filtration rhythm ng bato sa gabi. Mula edad 60 pataas, ang istruktura ng renal tubule at glomerulus ay hindi na kasing flexible noong bata. Kung mali ang oras o anyo ng ating pagkuha ng sustansya, mapipilitan ang bato na mag-filter ng mabilis, mahigpit na i-regulate ang electrolytes, na magre-resulta sa pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at maaaring tumaas ang creatinine kahit na sa tingin mo ay maingat ka. Ang bato ng mga nasa gitna at matatandang edad ay nangangailangan ng mabagal na ritmo, malinis na pinagmumulan, kaunting pagpapagana ng inflammatory system, at lalo na ng mga pagkain na nakakatulong na mabawasan ang interstitial fluid retention upang hindi mapilitan ang katawan sa biological stress state sa gabi. Ang corn silk at plantain leaf soup ay isang ganoong duo, hindi mamahalin, hindi bago, ngunit puno ng kaalaman sa kalusugan ng Pilipino at tugma rin sa mekanismo ng pagsala ng bato sa modernong medisina. Ang pagkakasundo ng tradisyonal at modernong medisina. Sa tradisyonal na gamot, ang corn silk ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa, at pumapasok sa liver at kidney meridians. Nakakatulong ito sa diuresis, nagpapababa ng init, naglilinis ng toxins, nagpapalamig ng dugo, at nagpapababa ng peripheral edema sa mga kamay, paa, at mukha. Ang plantain leaf, o kilala rin bilang sakyangkaw, ay isang herbal na gamot na may epekto sa pagpapalabas ng ihi, paglilinis ng tubig, pagpapalusog sa kidneyin, at paglabas ng water-soluble toxins sa dugo nang hindi nagdudulot ng labis na pagkawala ng minerals. Sa pilosopiya ng Asya, ang bato ay inihahambing sa ugat ng tubig ng katawan, at ang diuresis ay dapat na banayad tulad ng tuloy-tuloy na agos ng sapa, hindi tulad ng isang malakas na talon. Sa modernong agham naman, ang corn silk ay naglalaman ng flavonoids, saponins, at natural organic potassium na nakakatulong na mabawasan ang micro-inflammatory response sa renal tubules, mapabuti ang hydrostatic pressure sa interstitial tissue, at sumusuporta
sa banayad na pagbaba ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng peripheral vasodilation mechanism. Ang plantain leaf naman ay mayaman sa iridoid glycosides at ocubin, mga compound na pinag-aralan sa mga Asian Medical Journal na nagpapakita ng kakayahan na protektahan ang filtering membrane, bawasan ang protein leakage, at sumuporta sa balanse ng microcirculation sa bato. Sa gayon, ang creatinine ay maaaring unti-unting bumaba sa positibong direksyon kapag ginamit sa tamang ritmo at dalas. Mahalagang paalala, mangyaring tandaan dahil sa edad na mahigit 60, ang isang maliit na pagkakamali sa paghahanda ay magpapahirap sa bato ng doble. Huwag na huwag itong lutuin kasama ng bone broth o pork dahil ang purine, sodium at inorganic phosphorus sa buto ay gagawing pasanin ang sabaw na ito na bumabalik sa layunin ng physiological diuresis. Tamang paraan ng pagluluto ayon sa clinical experience at health preservation. Una, pumili ng sariwa, malinis na corn silk, walang amag. Hugasan ng mabilis sa malabnaw na tubig na may asin. Pagkatapos ay banlawan ng sinala na tubig. Pangalawa, pumili ng sariwang, malambot, at maliliit na dahon ng plantain, hindi matigas. Hiwain ng humigit kumulang 3 hanggang 4 cm ang haba upang ang mga aktibong sangkap ay mailabas ng sapat, hindi masyadong mapait. Pangatlo, pakuluan ang sinala na tubig. Ilagay muna ang corn silk ng 3 hanggang 5 minuto upang mailabas ng pantay ang esensya bago ilagay ang plantain leaf upang mapanatili ang natural na berdeng kulay at mapreserba ang mga aktibong sangkap. Pang-apat, maaaring magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya upang mapainit ang pali at tiyan, mabawasan ang lamig ng tiyan, at sumuporta sa sirkulasyon ng bato nang hindi nagdudulot ng init sa loob ng katawan. Panglima, timplahan ng napakababa o huwag timplahan. Tingnan ito bilang isang health-preserving soup sa halip na isang maalat na pagkain. Kung gusto mong baguhin ang lasa upang madaling mapanatili, maaari kang magdagdag ng sariwang lotus seeds o mung beans, matenmi hanggang 15 gram upang gawing mainit na inumin pagkatapos ng maagang hapunan na nakakatulong sa bato na magsimulang mag-filter ng banayad sa hapon sa halip na piliting mag-filter sa gabi. Naaalala ko pa ang isang matandang pasyente, si Ginang Santos mula sa Tondo, Maynila, 60 taong gulang, na may bahagyang mataas na presyon ng dugo at 5 beses na pag-ihi sa gabi. Lagi siyang nagrereklamo na gabi-gabi ay putol-putol ang kanyang tulog, masakit ang likod, at pagod sa umaga, hindi masarap kumain. Hindi ito isang maingay na sakit kundi ang bato na nagtatago ng interstitial fluid at nagkakaroon ng microcirculation disorder sa gabi na nagpapagana sa neuroendocrine axis na maglabas ng mataas na cortisol sa pagitan ng 2 at 3 a.m. na nagpapasigla sa pantog at nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato na nagreresulta sa pagkapagod sa araw. Inutusan ko siyang gumamit ng corn silk at plantain leaf soup 2 beses sa isang linggo, lutuin bilang mainit na inumin bago mag 6 p.m., kumain ng maagang hapunan, at matulog sa tamang biological hour ng Pilipinas. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, bumalik siya para sa follow-up check-up. Maliwanag ang kanyang mga mata at ibang-iba ang kanyang kalooban. Sinabi niya na minsan na lang siya bumangon sa gabi at minsan ay tuloy-tuloy na ang kanyang tulog hanggang umaga. Hindi na masakit ang likod at mas nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga kamay at paa. Pagkagising sa umaga, pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan at mas masarap na kumain. Ang presyo ng dugo ay bumaba mula 142,805 mmHg hanggang 128,080 mmHg, isang maganda, matatag at ligtas na physiological change. Ang sabaw na ito ay hindi angkop kung gagamitin ng labis o sa maling tao. Ang mga taong may mababang presyon ng dugo mas mababa sa 160 mmHg, mga may electrolyte imbalance, mga may pagtatae o dehydration, ay kailangan munang ihinto at kumonsulta sa doktor. At tandaan,
Hindi ito inumin na kapalit ng tubig sa buong araw kundi isang health-preserving drink sa tamang dosis at ritmo. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na para ang bato ay huminga ng banayad, matulog ng malalim, at mag-filter ng matatag. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama pa rin kayo sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 3, 3 karaniwang pagkakamali na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine. Mga minamahal na manonood, nakalampas na tayo sa 4 na pagkain na kaibigan ng bato, mga banayad na pagpipilian ngunit mayaman sa biological value. Gayunpaman, gusto kong sabihin ng prangka mula sa maraming taong klinikal na karanasan sa pag-aalaga ng matatanda sa Pilipinas. Kung patuloy nating pananatilihin ang maling ritmo, ang lahat ng pagsisikap sa paggamot, kahit na tama ang gamot at pagkain, ay parang pag-angkla ng bangka sa maling daungan. Ang creatinine level na sumasalamin sa filtration load ng bato ay hindi bababa o tahimik na tataas na magreresulta sa pagkapagod, paghina ng vital energy at makakaapekto sa kalidad ng iyong buhay sa araw. Ang 3 pagkakamali na nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine kahit umiinom na ng gamot ay karaniwan sa mga taong mahigit 60 dahil ang katawan sa edad na ito ay mas pinong gumagana at mas madaling masira sa mga overload na metabolic stimuli. Nakatagpo ako ng maraming pasyenteng nasa gitna at matatandang edad na napakabuti sa pagdidisiplina sa kanilang dieta, sumusunod sa kumpletong treatment protocol, ngunit ang creatinine test ay dahan-dahang tumataas bawat quarter. Sa mas malalim na pagsusuri, ang dahilan ay nasa 3 maliliit na gawi, ngunit may malaking epekto sa daloy ng dugo sa bato, electrolytes, at biological rest rhythm ng filtering system. Unang pagkakamali, huli na sa hapunan at kumain ng maraming mahirap matunaw na animal protein. Pagkatapos ng 7 p.m., lumilipat ang bato at endocrine system sa recovery phase. Ang mga daluyan ng dugo sa bato ay may tendensiyang bahagyang kumipot ng natural. Kung kumain ka ng hapunan sa pagitan ng 8 at 9 p.m. na may kasamang pulang karne, lamang loob tulad ng dugo, balut o bone broth na mayaman sa purin at protina, mapipilitan ang bato na pataasin ang filtration pressure upang mailabas ang urea, uric acid, at sobrang protina. Ang resulta ay madalas na pag-ihi sa gabi, minsan hanggang 3 beses bawat gabi, na nakakagambala sa pagtulog. Nagdudulot ng matinding pagkapagod sa umaga, nagpapataas ng cortisol sa gabi, nagpapahigpit sa mga daluyan ng dugo ng bato, at nagreresulta sa nabawasan na daloy ng dugo sa bato sa mahabang panahon. Ang makatwirang pagsasaayos ay kumain ng hapunan bago mag-6:30 p.m. na inuuna ang plant-based protein tulad ng tokwa, mushrooms, o pinasingaw na carp na may luya sa sapat na dami upang mabilis na matunaw, mabawasan ang paggawa ng labis na substances na kailangang i-filter sa gabi at limitahan ang asin o patis sa gramo dahil ang mataas na sodium ay nagdudulot ng water retention at nagpapataas ng filtration load. Pangalawang pagkakamali, hindi malalim na pagtulog at maling recovery frame sa gabi. Lalo na sa pagitan ng 11 p.m. at 3 a.m., ito ang oras kung kailan ang microcirculation ng bato ay lumuluwag ng pinakamahusay. Ang katawan ay nagpapagana ng mekanismo ng pag-ayos ng microstructure ng glomeruli at renal tubules. Ngunit kapag hindi nakakatulog, putol-putol ang tulog, baling-baling o nagpupuyat sa panonood ng cellphone, ang asul na ilaw ay pumipigil sa melatonin, nagpapataas ng cortisol, at nagpapahigpit sa mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi na hindi makakuha ng sapat na dugo ang micro area na nangangailangan ng pag-ayos. Ito ang pundasyon ng tahimik na pamamaga, reproductive disorder at nagpapahirap sa pagbaba ng creatinine kahit tama ang paggamot.
Ang paraan ng pag-aayos ay matulog bago mag 10 p.m., patayin ang mga device 30 minuto bago matulog. Maaaring uminom ng 2 hanggang 2 ml ng mainit na corn silk o plantain leaf tea upang makarelax ang parasympathetic nervous system. Pagsamahin sa pakikinig ng instrumental music upang mapakalma ang endocrine system na nagbibigay ng pagkakataon sa bato na makapasok sa tamang pahinga. Ikatlong pagkakamali, labis na paggamit ng kidney supplements na hindi malinaw ang sangkap at hindi pa nasisuri. Sa Pilipinas, maraming traditional herbal products o Chinese medicine ang nag-advertise ng kidney tonic, pampalakas ng ihi, pampataas ng enerhiya na tumatama sa pagnanais na mabilis na gumaling. Ngunit ang karamihan sa mga gamot na ito ay nagpapagana sa bato na dagdagan o panandali ang pabilisang mag-filter na sa pilitang nagpapaluwag sa mga daluyan ng dugo ng bato pansamantala na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na mas madali kang umihi. Ngunit hindi iyon pagbawi kundi pagpilit sa bato na gumana sa mataas na kapasidad sa maling biological phase. Ang ilang produkto ay naglalaman din ng corticoids, lead o nakatagong steroids na hindi nakalista na nagpapataas ng presyo ng dugo, edema, pananakit ng likod, electrolyte imbalance at nakakapinsala sa atay. Lalo na delikado sa mga matatandang may talamak na sakit sa bato. Ang prinsipyo ng kaligtasan ay huwag gumamit ng kidney supplements nang walang kidney function test, electrolyte test, at personalized medical evaluation. Dapat unahin ang pagbawi sa pamamagitan ng tamang pagkain, tamang pagtulog, at pagpapanatili ng kalmadong kalooban. Dahil ang matandang bato ay parang isang pinong makina, nangangailangan ito ng pagiging banayad, hindi malakas na ingay, hindi pekeng lakas, kundi matatag at mapayapang daloy. Bahagi 4. 5 mahahalagang grupo ng sustansya na kailangan ng bato, ngunit madalas na kulang sa matatanda. Mga minamahal na manonood, kung ituturing natin ang paglalakbay ng pagbawi ng bato bilang isang mahabang paglalakbay, ang 4 na pagkain sa nakaraang bahagi ay ang pagbubukas ng pinto upang ang bato ay makapagpahinga. Ngunit ang 5 grupo ng sustansya na ibabahagi ko ay ang biological foundation upang ang bato ay magkaroon ng material na ire-regenerate. Sa edad na mahigit 60, ang digestive system ay mabagal sa pag-absorb at nagbabago ang metabolism. Maraming sustansya ang kulang hindi dahil sa hindi kinakain, kundi dahil hindi na-absorb o tahimik na nawawala dahil sa endocrine disorders, pagtulog o talamak na pamamaga. Tinatawag itong subclinical deficiency sa modernong agham. Ibig sabihin, ang test results ay hindi pa malinaw na nagbababala, ngunit ang mga selula ay tahimik nang humihingi ng tulong. Ang Eastern Philosophy of Life naman ay nagsasabing, ang tuyong puno ay hindi lamang dahil sa sikat ng araw kundi dahil sa lupa na kulang sa micronutrients. Maraming matatandang pasyente na aking sinamahan sa Pilipinas, kahit na maingat sa pagdidieta, ay nahihirapan pa ring mapabuti ang creatinine dahil nakakalimutan ang mga pangunahing sustansya na ito. Una, iron. Ito ay isang mineral na bumubuo sa red blood cells na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa bawat unit ng glomerulus. Kapag humina ang bato, bumababa ang hormone erythropoietin na nagiging sanhi upang madali ang katawan na magkaroon ng iron deficiency anemia na nagpapahirap sa renal tissue na kulang sa oxygen na ayusin ang mga pinsala. Ang mga matatandang kulang sa iron ay kadalasang maputla, kapos ang hininga sa pag-akyat ng hagdanan, at pagod pa rin pagkagising kahit walang ginagawang mabigat. Iminumungkahi ko ang natural na mapagkukunan na angkop sa Pilipinas. Lugaw na munggo na may black sesame, pulang ampalaya, paksiw na isda na may bahagyang asin, at paminsan-minsan, atay ng manok na inihanda sa maliit na dami, 1 beses sa 1 linggo, upang maiwasan ang metabolic overload ng purine. Ang mahalaga ay lutuin ng bahagyang maalat, kainin ng mainit, at madaling matunaw upang mas maging epektibo ang pag-absorb ng iron. Pangalawa, vitamin B12.
Ito ang susi sa energy metabolism sa cellular mitochondria na nakakatulong na mabawasan ang pagod sa tuhod, pananakit ng likod, at peripheral neuropathy na nauugnay sa bato. Sa matandang edad, mahina ang pag-absorb ng B12 dahil sa nabawasang gastric acid, kasama pa ang matagal na paggamit ng gamot sa tiyan na nagpapahirap pa sa katawan sa kakulangan. Ang mga mapagkukunan ng B12 na iminumungkahi ko na angkop sa Pilipinas ay kasama ang steamed tahong na may luya, bahagyang maalat, steamed shrimp, bahagyang maalat, pinasingaw na itlog na may luya o fortified plant-based milk. Pumili ng uri na may kaunting asukal, hindi matamis. Tandaan, ang mga may mahinang bato ay nangangailangan ng B12 mula sa pagkain sa halip na synthetic form, maliban kung malinaw na inireseta ng doktor batay sa test results. Pangatlo, magnesium. Kinumpirma ng Renal Vascular Science na ang magnesium ay isang substance na nakakatulong sa vasodilation, nagpapapirmi ng presyon ng dugo at nagpapababa ng phenomena ng glomerular vasoconstriction sa gabi. Ito ang dahilan ng mahinang blood filtration at pagtaas ng creatinine kinabukasan. Ang kakulangan sa magnesium ay nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi, palpitations, walang dahilan na pagkabalisa at putol-putol na pagtulog. Iminumungkahi ko ang sopas na mabuti sa bato, malabnaw na pumpkin at lotus seed soup na tinimplahan ng napakababa, gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pareho itong nagbibigay ng magnesium at nakakatulong sa pagpapainit ng pali at tiyan para sa mas mahusay na mineral absorption. Bukod pa rito, ang black beans, avocado, at kalabasa ay lahat ng natural na mapagkukunan ng magnesium na madaling bilhin at lutuin sa Pilipinas. Pang-4, omega-3. Ang pagtaas ng creatinine ay kadalasang sinasamahan ng banayad na pamamaga sa glomerular filtering membrane at dyslipidemia. Ang omega-3 ay isang mahalagang fatty acid na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, labanan ang glomerular sclerosis, at protektahan ang cardiovascular system. Dahil ang bato at puso ay 2 organ na magkasama sa isang pathological rhythm sa matandang edad. Ang mga mapagkukunan ng omega-3 na angkop sa Pilipinas ay kasama ang sardinas sa kamatis, bahagyang maalat, paksiw na isda na may paminta bahagyang maalat, flax seeds, at walnuts. Hindi ko inirerekomenda ang labis na paggamit ng omega-3 supplements ng walang reseta dahil ang mahinang bato ay nangangailangan ng natural na substances kasama ng fiber at balancing minerals sa halip na concentrated synthetic forms na madaling magdulot ng metabolic imbalance. Panlima, taurine. Ito ay isang amino acid na bihira na babanggit, ngunit lubhang mahalaga sa micro-recovery ng glomerulus, pagbabawas ng oxidative stress, at pagpapapirmi ng blood filtration rhythm pagkatapos kumain. Ang mga kulang sa taurine ay kadalasang pagod pagkatapos kumain ng meal na may maraming protina, masakit ang likod, at madaling maging balisa. Ang mga mapagkukunan ng taurine ay minumungkahi ko ay steamed pusit na may luya, steamed hipon na may luya, pinasingaw na itlog na may luya, inihanda ng bahagyang maalat, kainin ng mainit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang taurine mula sa seafood at itlog ay nakakatulong na protektahan ang glomerular filtering membrane, mabawasan ang oxidative stress, at nagbibigay ng kondisyon upang bumuti ang creatinine sa tamang biological rhythm. Ang mga keyword na kailangan ninyong tandaan sa buong bahaging ito ay biological foundation, oxygen-deprived glomeruli, renal vasodilation, anti-glomerular sclerosis, energy metabolism, glomerular filtering membrane, reduced oxidative stress, at micro-recovery. Ito ang mga siyentipiko at clinical na link na nagpapakita na ang bato ay nangangailangan ng tamang sustansya, tamang yugto, at tamang estado ng katawan upang matatag na gumaling. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo
at kasama pa rin kayo sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 5. Paggaling ng bato sa pamamagitan ng isip at nakarelax na espiritu. Mga minamahal na manonood, ang bato sa gitnang edad at matandang edad ay hindi lamang isang biological filter, kundi isa ring emotional engine kung saan nagtatagpo ang daloy ng dugo, nerves, at endocrine system. Kapag nag-aalala ka, nawawalan ng kalmado, o may mga hindi nalulutas na alalahanin sa iyong puso, agad na tumataas ang cortisol at adrenaline sa katawan. Ang dalawang hormone na ito ay nagdudulot ng vasoconstriction, nagpapababa ng daloy ng dugo sa glomeruli, nagpapababa ng oxygen, at nagpapagana ng talamak na inflammatory response. Sa mahabang panahon, ang prosesong ito ay nagpapababa ng filtration function, nagpapataas ng proteinuria, at tahimik na tumataas ang creatinine sa bawat pagsukat, na nagre-resulta sa pananakit ng likod, pagod na tuhod, madalas na pag-ihi sa gabi, at putol-putol na pagtulog. Ito ay kinumpirma na ng agham, ngunit ang Eastern philosophy of life ay nagpapaliwanag ng mas malalim. Ayaw ng bato ng ingay, gusto ng katahimikan, hindi takot sa kakulangan kundi sa kasinungalingan. Ibinabahagi ko ito mula sa aking karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda sa Pilipinas. May mga pasyente na sumusunod sa gamot ng napakabuti, kumakain ng tamang pagkain, ngunit kung ang kanilang isip ay balisa, ang kanilang pagtulog ay wala sa ritmo, hindi makaka-recover ang bato sa tamang yugto. Tulad ng lupa na may pataba, ngunit kulang sa tubig, nahihirapan pa ring lumago ang halaman. Sa kabaligtaran, kapag balanse ang panloob na sarili, natural na lumuluwag ang mga daluyan ng dugo, napapagana ang parasympathetic nervous system, nagkakaroon ng pagkakataon ang bato na huminga at gumana ng mas banayad. Mula doon, nagiging stable ang creatinine at maaaring bumaba ng bahagya ng walang bagong gamot. Mga tip upang ang bato ay makahinga sa pamamagitan ng kalmadong isip tuwing gabi. Mangyaring tandaan, hindi ito ritual kundi isang therapy para sa pag-aayos ng biological, neurological, at vascular rhythm. Una, maglaan ng 5 minuto para umupo ng tahimik, ilagay ang kamay sa ibabang tiyan, at magsanay ng malalim na paghinga ng may kontrol. Huminga ng malalim ng 4 na segundo, pigilin ng 4 na segundo, huminga palabas ng 6 na segundo, ulitin ng 10 hanggang 10 beses. Ang pamamarang ito ay nagpapalambot sa mga pader ng daluyan ng dugo, nagpapababa ng peripheral vascular resistance, nakakatulong na mabawasan ang presyon ng dugo, at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato. Pangalawa, makinig sa natural na tunog tulad ng daloy ng sapa, banayad na ulan, o music na may 432 Hz frequency, isang frequency na iniuugnay ng maraming pag-aaral sa alpha brainwave state na nakakatulong na madaling makatulog ng malalim at nagpapataas ng endogenous melatonin. Pangatlo, magsulat ng 3 positibong bagay sa araw. Kahit maliit lang, tulad ng masarap na pagkain ngayon, masayang pakikipag-usap o nakapaglakad ng 10 minuto. Pinapagana nito ang serotonin, binabawasan ang stress cycle, at nakakatulong sa utak na magtago ng mapayapang alaala sa halip na pag-aalala. Isang pag-aaral na isinalin sa Filipino mula sa Journal of Clinical Psychology and Geriatrics ay nagpakita na ang mga taong mahigit 70 taong gulang na regular na nagsasanay ng paghinga at nagtatala ng mga positibong emosyon sa loob ng 7 magkakasunod na araw ay nagpakita ng malinaw na pagbaba ng cortisol sa dugo, stable na presyon ng dugo, mas malalim na pagtulog at pagpapabuti sa mga kidney function markers pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo. Kapag bumaba ang cortisol, mas nababawasan ang vasoconstriction ng bato, mas stable ang dami ng dugo na na-filter. Ang mekanismo ng talamak na pamamaga ay napipigilan, na nagbibigay ng kondisyon upang bumuti ang creatinine sa matatag na direksyon. Ang kwento na naglalarawan ng katotohanan ay ibabahagi ko na malapit sa konteksto ng Pilipinas,
upang mas madali ninyong maunawaan. Isang 74 taong gulang na lola, si Lola Nena, taga Iloilo, na naninirahan sa isang baybaying probinsya sa Visayas, ay kasalukuyang nakatira sa kanyang anak na lalaki sa Cavite. Madalas siyang umihi ng 5 beses sa gabi. Masakit ang likod at takot uminom ng tubig dahil akala niya ay mas mapapagod ang bato. Ipinakita ng test na ang creatinine niya ay 155 mg DL, katumbas ng 137 micromol L, isang antas na kailangan ng kontrol, ngunit hindi pa kailangan ng agarang pagbabago ng gamot. Sa halip na dagdagan ang gamot, iminungkahi ko na gumawa si Lola Nena ng 2 maliit na pagbabago ngunit tama sa biological phase. Tuwing gabi, makinig ng 15 minuto sa tunog ng sapa, magsulat ng 3 masasayang bagay sa araw, at kumain ng pumpkin soup 3 beses sa isang linggo. Ang kalabasa ay madaling bilhin sa Pilipinas. Mayaman sa soluble fiber, beta-carotene, at natural potassium sa ligtas na antas kapag niluto ng bahagyang maalat. Pagkalipas ng 10 araw, tuloy-tuloy na ang tulog niya hanggang 4 a.m. Isa na lang ang pag-ihi sa gabi. Mas masarap na siyang kumain sa umaga at mas kaunti ang sakit ng likod. Sa ika-4 na linggo, nang muling suriin, ang creatinine niya ay bumaba sa 1.38 mg DL, halos 122 micromol L. Ang presyon ng dugo na sinusukat sa bahay ay stable sa halos 128,080 mm-G nang walang karagdagang gamot. Ipinapakita nito na ang bato sa katandaan ay hindi lamang kailangan ng tamang pagkain, kundi kailangan din ng tamang ritmo ng pahinga at tamang estado ng isip. Ang kapayapaan upang lumambot ang mga daluyan ng dugo, malalim na pagtulog upang ang glomeruli ay mag-ayos ng sarili, kumain ng bahagyang maalat upang hindi magtago ng tubig at maiwasan ang sapilitang metabolic stimulation. Binibigyang diin ko muli ang mahahalagang keyword upang tandaan ninyo sa proseso ng pangangalaga sa bato sa matandang edad: cortisol, vasoconstriction, night biological rhythm, overloaded animal protein, deep sleep recovery, eating lightly measured in grams, glomerular perfusion, parasympathetic relaxation, at natural recovery, sa halip na short-term forced activation. Ito ang pundasyon upang ang bato ay gumana ng banayad, matatag, at angkop sa physiological needs ng matatanda sa Pilipinas. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto ko kayong imbitahan na mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito sa pagtingin sa paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitna at matatandang edad. Napagtanto natin na ang bato ay hindi kailangan ng lubos na pag-iwas, kundi kailangan ng pamumuhay ayon sa prinsipyo ng tama, sapat, at regular. Hindi lamang ito rekomendasyon sa nutrisyon, kundi isa ring physiological strategy upang protektahan ang glomeruli at renal tubules. Kumain ng tamang sustansya upang mabawasan ang metabolic toxins. Kumain ng sapat upang hindi magdulot ng biglaang filtration pressure. Kumain ng regular upang ang bato ay hindi mabigyan ng labis na pasanin sa isang pagkakataon, lalo na sa gabi. Paglampas ng edad 60, ang bato ay lubhang sensitibo sa asin, purine, at mabilis na naabsorb na minerals sa dissolved form. Kung kumain ng maalat o uminom ng minerals sa gabi, kailangan ng renal tubules na i-regulate ang electrolytes ng mabilis, habang ang mga daluyan ng dugo ng bato ay bahagyang kumikipot dahil sa cortisol na nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi at nabawasan na epektibong daloy ng dugo sa bato. Sa makatuwid, ang prioridad ng mga may mahinang bato ay malinis na protina, sariwang gulay, lutuin ng bahagyang maalat at inumin ang mineral water ng mas maaga sa araw upang ang bato ay magkaroon ng oras na makapasok sa isang mabagal at stable na filtration rhythm habang natutulog. Naiintindihan ko na nakaranas na kayo ng maraming yugto ng pagkapagod, pananakit, pagkabalisa dahil sa blood counts, takot uminom ng tubig dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi,
o matagal na insomnia. Ngunit ang katawan sa edad na ito ay hindi kailangan ng pakikipaglaban sa bato, kundi kailangan ng pagpapalusog sa bato sa tamang ritmo ng buhay. Kumain bago mag-6 p.m., kaunting pampalasa, huwag piliting kumain, matulog ng maaga, at panatilihing maluwag ang isip. Ito ang paraan upang ang bato ay gumana ng mas banayad at mas mabawasan ang stress ng filtration sa gabi. Ang mga maliliit na bagay tulad ng isang mangkok ng lugaw na isda, isang mangkok ng lotus seed soup, isang malalim na pagtulog, isang gabi ng mabagal na paghinga at pakikinig sa tunog ng sapa. Hindi lamang ito simpleng panggamot ng folk medicine, kundi isang physiological strategy upang mabawasan ang renal load na nakakatulong na lumuwag ang mga daluyan ng dugo ng bato, maging mas tahimik ang presyon ng dugo, at mas stable ang glomerular filtrasyon sa gabi. Sa edad na ito, hindi kailangan ng mamahaling bagay, kundi kailangan ng mga bagay na mabagal maabsorb, malinis ang metabolism, at payapa ang isip upang ang night hormones ay hindi magdulot ng vasoconstriction sa bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman ko na sinasamahan at sinusuportahan pa rin ninyo ako. Pindutin ang subscribe upang sa tuwing may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang patuloy nating matutunan kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan at kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Marahil ang isang maliit na pagbabahagi mula sa inyo ay makakatulong sa isang tao na magkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng mas malusog araw-araw.